So hello no, ngayon no, tignan mo no kung paano niloloko mismo ng mga demonyo sa pamamagitan ng mga tao ang kanyang kapwa-tao. Dito sa mundong ito, marami talaga mga tao na ibinansag nila sa bawat tao rin no, na may iba na binansagan nila no, na the iron lang, the iron head, or anuman na binansag nila sa bawat tao. Ang tao naman no, na binansagan ng mga ganyan ay nagiging mapagmataas sa kanyang sarili at iniisip na rin niya no, na dahil nga ganyan siya no, tingin na rin niya sa kanyang sarili is iba na siya sa iba kasi dahil na nga sa talento niya no, na meron siya kunwari. Pero gusto ko malaman yun na ganitong mga sistema o ganitong mga bagay na ito no, na wala talagang kakwenta-kwenta. Pinagluloko lang siya ng mga tao. Pinagluloko lang siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng mga tao. Mga tao na kontrolado ni Satanas upang purihin ka, upang tawagin ka sa mga ganito na ganitong mga bagay, ganito o ganita, ganyan. Hindi mo alam na yung mga bagay na yun walang kwenta. Ginagamit lang yan ni Satanas na may binansag sa iyo upang ikaw ay magiging mapagmataas sa iyong sarili. Ang mga tao pupuri sa iyo. Tignan mo sa mga araw ng iyong kamatayan. Isang araw na isang kahihiyan para sa iyo. Sabihin na lang natin no, na kung ano man yung binansag sa iyo na the iron head, the iron lung, the iron heart, or ano man. Pero darating yung araw na mamamatay ka. Mamamatay ka na walang pagkakaiba sa mga tao na mamatay din na una. Mamamatay ka na walang pinagkaiba sa kamatayan ng mga hayop. Kahit ano pa ang binansag sa iyo, nasusugatan ka pa rin. Yung mga bagay no, na pinapangalan sa iyo or title sa iyo na binibigay ng bawat tao na ginawa ni Satanas, na binibigay ng bawat tao sa pamamagitan ng bawat tao na kontrolado ni Satanas, na siyang dahilan upang ikaw ay mapagmataas. Walang kakwenta-kwenta yan. Yan yung dahilan upang ikaw ay maparusahan pagdating ng araw, na ikaw ay magiging mapagmataas sa iyong sarili at iniisip mo na iba ka dahil nga sa ganito, ganyan, sa kakaibang talent na meron ka. Pero ang hindi mo alam, pinaglululoko ka lang ng kaaway, ng demonyo. Maraming mga tao ang nangyayari sa ganyan, gumagawa ng ganyan na walang kakwenta-kwenta. Pagdating sa araw ng kamatayan ay wala namang napapala. Tinatawag ka na iron heart na ganito. Tinatawag ka ng parang buhay na parang pusa na may siyam na kunwari na buhay pero namamatay ka pa rin. Noong unang panahon dito sa Biblia, may pinakamataas na taon bago namamatay. Namatay ang isang tao, umabot ng 900 ata yun. 700, 800, 600, pero namamatay pa rin. Ikaw pa kaya na hindi umabot ng 100 years? So para saan yun? Para saan ang title na tinatawag sa iyo na iron head, iron lungs, tropo king, or ano pa man yung mga title na tawag sa iyo? Walang kakwenta-kwenta yan dahil pagdating ng araw, haharap ka sa Panginoon. Lagi niyong tatandaan ang sinasabi dito ng ating Panginoong Jesucristo. Siya na tao na magpataas sa kanyang sarili, ibababa. Pero ang tao na magpakumbaba sa kanyang sarili, itataas. Lagi niyong tatandaan yan. Dalawang bagay lang ang patutunguhan ng isang tao pagkatapos ng kamatayan. Langit sa kanyang kaharian, sa kaharian ng ating Panginoon, o sa impyerno mismo sa kaparusahan, kung saan patungo ang mga tao na walang kinikilalang Panginoon, mga taong kawalan sa pagsisisi, mga taong patuloy na gumagawa ng kasalanan, mga taong nagpakamataas sa kanilang sarili, mga taong namumuhay sa makamundong bagay. Yan ang patutunguhan ng bawat tao dito sa mundong ito. Dalawang consequences lang ang pagpipilian ng bawat tao. Baka pagdating ng araw, pagsisisihan mo yung mga bagay na iniisip mong talento mo na siyang nagbibigay sa iyo ng karangalan. Baka pagdating ng araw, yung iniisip mong talento mo siyang dahilan upang ikaw ay maparusahan. Dahil ang mga bagay dito sa mundong ito na binibigay ng bawat tao para sa iyo, na itinalaga or title
na binigay ng bawat tao sa mundong ito sa iyo. Makamundo yan. Ginawa yan ni Satanas para sa iyo sa pamamagitan ng mga tao ni Satanas na kontrolado niya. Nabibigyan ka ng ganito, ganyan. Pero pagdating ng araw, mapaparusahan ka sa mga ganyang bagay na hindi mo alam na ikaw pala namumuhay sa makamundong bagay na ito. Na ikaw pala sa mamamagitan ng mga bagay na iyan, sa mga pamamagitan ng mga bagay na hindi mo naintindihan at patuloy mo lang tinatanggap na pagdating ng araw, mamamatay ka ilang taon from now. Mas mabuti pa sa isang tao na magpakumbaba sa kanyang sarili, mananahimik sa kanyang buhay at maglilingkod sa Panginoon kaysa mismo sa mga tao na gagamitin ka ni Satanas upang purihin ka ng bawat tao. Ayon nga dito sa nakasulat sa sulat ni Apostol Pablo sa 2 Corinto chapter 10 verse 18, sinabi dito, "For not he who commends himself is not approved, but whom the Lord commends." Klaro po yan dito. Yung mga papuri ng bawat tao na matatamo mo ay walang kabuluhan, maliban na lang ang Diyos ang siyang pupuri sa iyo. Marami yan dito gumagawa ng mga ganitong mga bagay, ng mga talento. Pinupuri siya ng bawat tao, ng mga tao sa mundong ito, ng mga tao kontroladong Satanas. Mga tao dito sa mundong ito. Pero kailanman hindi ka pinupuri ng Panginoon. Ang isipin mo na ang Diyos sana ang pupuri sa iyo, pero kung ang mga tao ang siyang pupuri sa iyo at hindi ang Diyos ang siyang pupuri sa iyo pagdating ng araw, wala talagang kabuluhan ang iyong mga nagawa dito sa mundong ito. Mababaliwala lang yan. At walang kakwenta-kwenta yan. Lalabas yan. Walang kakwenta-kwenta ang lahat ng bagay na nagawa mo dito sa mundong ito. Yan ang katotohanan dito sa mundong ito. Ang buhay ng tao. Hindi ko alam kung bakit hindi ito sinasabi ng bawat church leader na mga preacher or ng mga vlogger na preacher. Ang katotohanan patungkol dito. So hanggang dito na maraming salamat, Internet.